Yellow Demon versus Diablo. Violet nais patayin din si Diablo, samantalang si Diablo ay maraming pinatay sa teritoryo ni White, kung kaya't si White ay nainis din kay Diablo. Kaya naman simulan na ang chapter 133, at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na. Maraming salamat, let's go! Nang imulat ng Demon ang kanyang mata ay bakas pa din ang pagkagulat at naiinis dahil sino daw ba si Diablo, dahil wala naman daw siyang ibang ginawa kundi tignan nito ng saglit, pero inatake siya bigla ni Diablo, at kung hindi raw siya nabibilang sa Demon class ay tiyak na naging abo na siya ngayon. Kaya naman habang siya ay naglalakad ay nangako siya na hahanapin niya si Diablo upang makaganti sa ginawa sa kanya. Ang Demon Realm ang tirahan ng mga spiritual life forms na mas kilala bilang Demon, at ang lugar na ito ay tinatawag na lugar ng mga patay, or pwede nating sabing impyerno. Ang mga Demon na hindi kayang magpakita sa mundong ibabaw maliban lamang kung mabibigyan sila ng katawan galing sa nagsamon sa kanila. Subalit may tinatawag na Gates of Hell na matatagpuan sa mundong ibabaw, kung saan magkakaroon ka ng access sa Demon Realm, at ang mga Magicule at Miasma na nakapaligid sa pinto ay hinahayaan na magkaroon ng temporaring katawan ng mga Demon. Ang isang Gate of Hell ay matatagpuan sa lugar na sakop ni Leon, at madalas itong ginagamit ng Yellow Demon sa pamamagitan ng pagpapakawalan ng mga nuclear magic para inisin si Leon. Sa kasalukuyan ay nagkaharap na si Yellow at Diablo, kung saan nagpalabas ito ng 12 magic circle, at kanyang sinabi na ang lakas naman daw ng loob ni Black para umasta na siya ang superior sa kanilang dalawa, dahil kung hihingi ito ng favor ay umasta raw ito na mas magalang sa kanya. Subalit si Diablo ay ngumiti sabay nag-slap ng kanyang daliri, at ang lahat ng magic circle ni Yellow ay unti-unting inihigop ng magic ni Diablo, at sinabi nito na lalabanan daw ba siya ni Yellow na ganun lamang ang level ng kanyang magic, dahil mas mainam daw kung makikipag-usap ito ng maayos sa kanya. Wika ni Yellow na mukhang hindi niya matatalo si Diablo sa palakasan ng magic, kaya naman agad niya itong sinugod, pero sa kanyang pag-atake ay naiwasan ito ni Diablo sabay hawak sa kamay nito at binato papalayo. Tumama si Yellow sa mga bato at nilapitan siya ni Diablo sabay sipa sa kanyang mukha at hinawakan ng kanyang ulo para ipalkat sa lupa na nagsani ng malaking pagkasira sa paligid. Malaki ang hukay na pinsala sa lupa dahil sa ginawa ni Diablo, at sana raw ay nakikita na ngayon ni Yellow kung saan siya dapat lumugar. Kaya naman dadalawin niya itong muli sa lalong madaling panahon, at minumungkahi niya raw na baguhin nito ang kanyang pag-uugali. Siguraduhin daw nito na tatapusin niya din ang kanyang paghahanda sa kanyang pagbabalik, at kahit naiinis si Yellow ay wala siyang nagawa kundi humiga, at ilang demon ang lumapit sa kanya. Naisip ni Yellow ang isang slime na Demon Lord at natawa ito dahil maaaring mas masaya daw itong gawin kaysa paglaruan si Leon, at tanong ng isang demon na babae na tototohanin kaya ni Rimuru ang kanyang pangako na magbibigay siya ng katawan kay Yellow, at wika naman ng demon na lalaki na bigo siyang hanapin ng material na kailangan para magkaroon sila ng katawan, kung kaya't nakakaikayat ang alok ni Diablo. Hindi raw naiintindihan ng lalaking demon ang nangyayari, at sabi ng babaeng demon na at least ay magagawang makipaglaban ng demong lalaki gamit ang kanyang sandata. Dahil sa makulit si Yellow ay mas mainam kung bibigyan niya pa raw ng regalo si Diablo ngayong araw, at nagpakawala siya ng isang pag-atake habang pinakita naman ng isang demon kanina na umahabol kay Diablo, at sinabing sa palagay daw ba ni Diablo na makakatakas siya sa kanya, habang sinabi naman ni Diablo na hindi marunong sumuko si Yellow, at inilipat niya ang pag-atake ni Yellow sa demon na umahabol sa kanya nang hindi sinasadya, sabay nagkaroon ng malaking pagsabog. Napatingin si Diablo sa likod dahil may tinamaan daw ba ang paggamit niya ng intercept magic, pero binaliwala niya ito dahil tiyak namang isang langaw lamang ang nadamay sa pagsabog. Sumunod ay pumunta naman si Diablo sa lugar ni Violet, kung saan binati siya ng isang demon, at wika ni Diablo na may alok siya para kay Violet, pero mukhang busy ito sa kanyang ginagawa. Wika ni Violet na siya ay busy at maaari daw bang wag siyang istorbohin ng Black Demon, pero sagot ni Diablo na sinabi naman niya noon na tatawagin na siya ni Violet bilang Diablo, at isang tanga daw ba talaga si Violet para hindi ito maalala. Kung ano man daw ang kailangan ni Diablo ay sabihin na ito ng mas maikli, at sagot ni Diablo na bakit siya raw ang nagpapahirap sa kanyang alagad ay pwede namang iba ang gumawa nito. Sagot ni Violet na sinira daw kasi nito ang lahat ng kanyang plano, kung kaya't siya raw mismo ang kailangan magpahirap dito sa loob ng 100 taon, at ang tinutukoy daw ba ni Violet ay yung pagkakaroon ng container para kanyang masaniban, at sagot nito na oo, tama ka, dahil nagsisimula na itong magkaroon ng hugis, pero sinira daw ng demong ito ang kabuuan ng kanyang plano. Kung ganun daw pala ay tama ang kanyang pagdating dahil may offer siyang ibibigay kay Violet, pero may kailangan lamang itong gawin para sa kanya, ngunit sagot ni Violet na hindi niya naaalalang pinapayagan niyang mangialam si Diablo sa kanya. Subalit sagot ni Diablo na hindi niya rin naaalala na binibigyan niya ng karapatang humindi sa kanya si Violet.
Violet. Kaya naman napangiti si Violet sabay sumugod dito kay Diablo, pero wika ni Diablo na wag daw maging mainitin ang ulo ni Violet sapagat ang gagawin daw na trabaho nito ay hindi libre at sa totoo lamang daw ay nakahanda na ang reward nitong matatanggap. Sa pag-alis ni Diablo ay tanong ng lalaking demon kung totoo daw ba ang sinabi nito na bibigyan si Violet ng isang katawan, pero sagot ni Violet na sino daw ba ang nakakaalam dahil si Diablo ang huling nilalang na kanyang mapagkakatiwalaan. Subalit sa kanyang isip na totoong may nilalang na nagbigay ng pangalan kay Black at pinakita muli ang isang demon kung saan nakita niya muli si Diablo, kaya naman agad niya itong hinahabol dahil ipapakita niya raw ang kaya niyang gawin. Iniisip ni Diablo na simple lamang kausapin si Yellow at Violet at habang inaatake siya ng isang demon ay hindi raw gagana kay White ang mga ganong klaseng linya, samantalang habang naiiyak na ang demon kay Diablo dahil sana raw ay tumingin lamang ito sa kanya kahit konti at sa kanyang pagtilapon papalayo ay muling sinabi ni Diablo na maiintindihan daw ni White ang kanyang sasabihin basta mula sa puso ang kanyang paghiling. Kailangan niya raw ibigay ang lahat sa gagawin niyang pakikipag-usap kay White at sa sumunod na eksena ay nagulat ang isang demon dahil tambak ang mga demon na nakahandusay sa lupa at wika ni Diablo na simula nang umapak siya sa teritoryo ni White ay walang humpay ang pag-atake sa kanya. Sa wakas ay nakatagpo na rin siya ng pwedeng kausapin kung kahit pwede raw ba siyang dalhin nito kay White Demon, habang sa isip ng lalaking demon na kapag tumanggi siya kay Diablo ay mamamatay siya at kung hindi naman daw ay paparusahan siya ni White sa hindi paghingi ng permiso. Nasa alanganing sitwasyon daw siya sa mga oras na to, ngunit isang maliit na demon ang nagpakita at binati si Diablo, sabay dinala niya ito kung nasaan ang kanilang master sapagat normally ay imposibleng mamit si White nang walang pasabi. Tanong ni White na ano raw ba ang sadya ni Black sa kanya at sagot ni Diablo na Diablo na ang kanyang pangalan at hindi lamang Black, pero wika ni White na hindi naman daw siguro naparoon si Diablo upang ipagyabang ang kanyang pangalan kung kahit pag-usapan na ron nila ang kanyang pakay. Naroon daw si Diablo dahil may proposal ito kay White at sa pagngiti ni White ay kaduda-duda raw ang sinasabi ni Diablo habang si Diablo ay nasabing gaya ng dati ay hindi maiisahan si White. Pinagpapawisan at mabilis ang tibok ng puso ng dalawa dahil plastic na nagtatawanan sila Diablo at wika nito na ngayon daw ay nagtatrabaho siya sa ilalim ng isang demon lord na si Rimuru at dahil maganda ang kanyang pinapakita ay maraming beses na siyang pinuri nito, pero pinutol ni White ang kanyang pagkukwento at sinabing ano daw ba ang business nito sa kanya, kaya naman si Diablo ay napahiya sabing naroon daw siya upang ipakita din kay White ang kasiyahan na magtrabaho sa ilalim ni Rimuru na siyang kinabago ng itsura nito at sagot ni White na nagbibiro daw ba si Diablo, pero sagot ni Diablo na siya ay nagbibigay ng kabaitan kay White. Alam ng alagad ni White na wala na sa mood ang kanilang master at wikang muli ni Diablo na tapos niya nang imbitahin si Yellow at Violet at pumayag ito sa kanyang alok. Sinasabi daw ba ni Diablo na magkakaroon ng 4 na primordial demon si Rimuru kung sakasakali at sa palagay daw ba ni Diablo na qualified dito na magkaroon ng ganong klaseng sundalo, subalit sagot ni Diablo na oo naman daw dahil isang magiting na nilalang ang kanyang master at sa inaharap ay pasasalamatan siya ni White dahil inalok siya na maging parte ng ating bida. Nag-isip muna si White sa mga sinabi ni Diablo at bilang desisyon ay kikitain niya raw ang tinutukoy ni Diablo na great man. Aalis na dapat si Diablo sa lugar ng Demon Realm pero sinabi ng demong umahabol sa kanya na siya ay labanan sapagkat kahit alam niyang hindi niya magagawang talunin si Diablo ay nais niyang matalo sa patas na laban kung kahit labanan daw siya nito. Pumayag si Diablo na makipaglaban saglit sa lalaking demon at naramdaman ng demon ang malakas na aura ni Diablo kaya naman nagpasalamat ang demon sabay umatake habang si Diablo ay nagpakilala bilang si Diablo ang isa sa 4 na tapat na nagsisilbi sa kanyang master Rimuru. Pagkatapos noon ay pinakita ang isang pagsabog at natalong muli ang lalaking demon at kanyang sinabi na balang araw ay papakita niya kay Diablo kung ano talaga ang kaya niyang gawin, pero sagot ni Diablo na nakikita niya ang pagiging matatag ng demon at kung gugustuhin daw nito ay hayaan daw siya ni Diablo na magsilbi sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kaya naman natuwa ang demon at nangako na simula ngayon ay matapat siyang maglilingkod kay Diablo at pinakita si Yellow kung saan sabik niyang makita si Rimuru habang si Violet ay hindi naman daw masama kung kikitain niya si Rimuru, samantalang si White naman ay nasabing tanging iniisip lamang ni Black ang kanyang sarili at hindi niya akalain na magsisilbi ito sa iba, kaya naman sana daw ay hindi siya madisappoint kay Rimuru sa oras na sila ay magkita at biglang nakaramdam si Rimuru ng panlalamig sa hindi malamang dahilan. Natapos na naman ang isang chapter at kabang-abang talaga ang susunod na mangyayari, kaya naman kita-kits tayo sa susunod na buwan. Goodbye!